Ayan. Magde-declare muna tayo. And then later on, si JC excited na talaga. Halika na nga dito, JC. Dito ka sa taas. Sabay na tayo dito. Okay. So, sige. Tapos basa ka na rin. Okay. So, at the count of 3. 1, 2, 3, go! I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail, above, never beneath. I declare that I'm equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off me. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Palakpakan natin si Lord. At syempre, bago tayo magsimula, kabilin-bilinan sa akin ni Bishop, wag mong kakalimutan ang Luke 4:18. At tatawagin mo si JC. Are you ready, JC? Okay, where's your mic? Okay, go. Let us recite Luke chapter 4, verses 18 to 19. Go. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the Rock. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Thank you, JC. At bago ka umupo, kumaway ka muna ng 5 tao. Sabihin mo sa kanya, you are blessed forever. Yes, praise the Lord. You are blessed forever. Wow, God is so good. Ayan, so praise the Lord. Ayan, so napakabuti po ng ating Panginoon at tayo ay magkakasamang muli dito sa lugar na ito, malalakas, malulusog, amen ba? Tayo ay magkakasama dito na pinagpala ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, talagang pinagpala ka ni Lord. Wow, God is so good. Amen. Alam niyo po, napakasarap talaga magpuri sa Panginoon, di ba? So, talagang kung pwede lang, tayo maghapon na ditong magpupuri sa Panginoon. Ang maganda niyan, yung ating topic na binigay din sa atin ng Panginoon ngayon is all about worship. Dito po kasi sa atin ngayon ay meron tayong series. So monthly po yan, meron tayong team. And this month is our team is full blast worship. Kaya naman, during our miracle night, and even to our Power Wednesday, yan po yung ating pinagtutuunan ng pansin. And I believe that it is God's direction for us to know Him more, to be able to worship Him more. Amen ba? Kasi the more we know God, the more we will be able to worship Him. Hindi kasi talaga tayo makapagbibigay ng karapat-dapat na pagpupuri sa ating Diyos na sinasamba, maliban na lamang na Siya ay ating kakilala. Sino dito ang nakaranas ka na ng ikaw ay pinuri? Yes. Di ba, no? Ano ang pakiramdam na ikaw ay pinuri? Pag word, yung bang napuri, yan, ganyan. MJ, ikaw, napuri ka na ba? Talaga? Ano sabi sa'yo?
Magaling ka mag-TikTok? Kasi kagabi po ay nag-celebrate tayo ng 60th birthday ni Tita Aleli. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Tita Praise the Lord imbis na sayaw na TikTok TikTok ang ginawa nila, so praise the Lord. Anong nasabi sa'yo, MJ? Cute ka daw? Ano daw? Mahiyain ka daw? Hindi nga, ano sabi sa'yo? Pogi daw siya. Ayan. So marami tayong mga, lalo na yung mga nililigawan. Nako, lalo na yan, di ba? Punong-puno ng papuri. Ayan. So masarap yung pakiramdam kapag tayo ay nababati o nasasabihan ng mga magagandang salita. Kaya nga, isa yan sa love language, di ba, ng ibang mga tao. Yung tinatawag na words of affirmation. They felt loved every time they hear compliments, every time they hear good words for them. Ayan. So may mga taong ganun. But you know what? We can only do so a very little for people. Pwede mo siyang sabihan, uy, sumisexy ka. Yan. Uy, gumagwapo ka. Uy, parang ang ganda mo ngayon. Alam niyo sa mga babae, normal yan. Di ba? Sa mga babae, pag may nakita ka, alam mo, nag-blooming ka ngayon. Ayan, di ba? Uy, alam mo, ang ganda ng damit mo. O kaya, alam mo, bagay sa'yo yan. Di ba? Yung mga babae, talagang kahit kapwa babae, ang dali natin magpuri, di ba? Pero kapag ka lalaki, hindi ko lang alam pero yung mga lalaki ba, bro, ang macho mo ngayon. Parang may kakaiba yung dati. Di ba? O kaya sasabihin ni Jaime, o kaya sasabihin ni Edwil kay JJ, bro, teka lang, natatawa ako. Parang hindi talaga bagay, di ba? Hindi talaga bagay. So, anyway, alam nyo, maganda rin characteristic. Ito, i-practice natin to that every time we meet people, ang titingnan natin yung maganda. Yung pag nakita mo, titingnan mo, wala akong makita, meron. Ay, ang ganda ng lipstick mo. Ay, bagay sa'yo yan. Pag lalaki naman, parang may kakaiba sa'yo ngayon. Di ba? O kaya bagay sa'yo yan. Kasi you know what? We feel good about it. Di ba? Kasi may power talaga yung word. Kapag ka nga sinabihan ka ng masasakit na salita di ba? Tapos na. Pero di ba, ramdam mo pa rin. Di ba? Parang, ramdam mo pa rin kahit tapos na kahit na kahit na na siya, nung isang taon pa, di ba? Dekada na ang nakalipas, pero may sakit pa rin, di ba? Because there is power in spoken words. And you know what ngayon? Tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And since ang team natin ay Full Blast Worship, I entitled our message this morning, Full Blast Worship. Okay? So, para hindi na tayo magkalituhan. Hindi, alam niyo mga kapatid, for this month of May, ito lang ang aking speaking dito sa Maine. Ayan. Kaya, full blast na to. Sabi mo sa katabi mo, full blast na to. Sige, sabi mo ulit, full blast na to. Sabi mo, ito, todo na to. So next week, we will be at Batangas. And the succeeding last 2 weeks of May, we will be at Davao and Digos. Okay, so full blast worship. Ang ating pong key verses for today. Mari pa tayong lahat ay magsitayo. Ayan. At ating basahin ang John chapter 4 from verses 23 up to 25. Okay, so 1, 2, 3, go. Yet a time is coming,
and has now come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Verse 24, God is Spirit, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Sige mga kapatid, kayo ay makakaupo na. Pagdating sa pagpupuri o tinatawag na worship, ang gusto ng Panginoon, since the very nature of God is a spirit, God wants us to worship Him in spirit and in truth. So kanina nasabi ko, sino dito yung mga nakarinig na ng mga papuri, yun naman ay mga papuring salita. Diba? Pero iba yung tinatawag na pagsamba. Okay? And we need to understand the difference of it, because affirmation or any words of positive or any words of encouragement, it is good. And ito ay nararapat sa mga tao natin, katulad natin, mga kapatiran. But the word worship is exclusive for God. Even before the creation of time, even before man was created, worship exists. Even before the angels were formed, even before the word worship exists. Ang worship na salita, mga kapatid, it was not invented by human being. It is not an invention, but rather it is a divine offering of anyone unto the divine creature, which is God Himself. That is why we cannot offer worship to anyone else except to our God. Because the word worship itself is divided into two. Kaya siya worship. It means worth and ship. Yung worthiness is ship natin. Worth means it is worthy of reverence and honor. Karapat dapat. Ha? Karapat dapat. And I believe that if there will be someone else who is worthy of reverence and honor, di ba meron tayong mga tinatawag na kagalang-galang na presidente, di ba? Kagalang-galang na chairman of the board, o kung ano-ano pa man dyan. Well, they are worthy of honor, but when you say reverence, full honor, walang papantay sa ating Panginoon. Can I hear an amen? When we worship God, we are declaring God's worth. Alam nyo mga kapatid, kanina nga nasabi ko during the incubation, wala pa sino man sa atin ang namatay at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Maaring may namatay na at nabuhay muli. May ganyan eh. Yung iba 3 araw, yung iba ilang minuto, nare-revive, di ba? But they haven't seen the glorious God, the image of the God Himself. Wala pa eh. Hindi pa natin nararating yon. That is why life after death is mysterious. Tama ba? Marami tayong maaaring mabasa sa salita ng Diyos patungkol sa life after death. Maaring marami tayong malaman from our research, or maaring maraman natin dahil sa mga narinig na natin patungkol sa life after death, pero napakayabang ng isang tao
na magsasabing ito ang mangyayari after death. Very concrete, very precise. Because life after death is mysterious. Marami pa, ang sabi ng Biblia, na hindi na i-reveal sa atin sapagkat hindi lahat ay nasulat. Alam niyo, ang nasulat lang, yung kayang unawain ng human mind. Kaya pag hindi na kayang unawain ng human mind, anong dapat natin gawin? Abay, ipagpasa Diyos natin. Di ba? Hindi ko naintindihan, Lord. Di ba? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Anong nangyayari, Lord? I remember 2 days ago, nagkaroon kami ng prayer, healing, and deliverance. At nung nag-pray na kami ng deliverance, ang daming mga nag-manifest. Ang sabi lang sa amin nung aming dinideliver, nung aming pinagpe-pray, Bishop, bakit ganun? Anong nangyari sa akin? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Ang sagot ni Bishop, aba, tanging Diyos lang ang nakakaalam. You know what, sometimes it takes humility before the Lord. Kababaang loob sa harapan ng Diyos ang aaminin mong, Lord, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Lord, hindi ko alam kung ano ang nais ninyong iparating sa amin. Ito yung nararanasan namin, Lord. Why? But we believe and we trust you because you know all things. Amen. Pagbabasahin natin ang Book of Revelation chapter 5 from verses 11 to 14, ito ang sabi. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. Sinong best in math dito? Sinong best in math? Marjoy, teacher ka ng math. Tama ba? Pakisolve mo nga ito. Hindi pala thousand. Thousands upon thousands and 10,000 times 10,000 equals ano? Infinity. Infinity thousand. Baka dito sa banda rito, baka may marunong ditong makasolve. Di ba? Anong sabi dito? They encircle the throne and the living creatures and the elders. Verse 12. In a loud voice, they were saying, lahat ng mga infinity, lahat ng mga thousands upon 10,000 times thousands, na mga nakapalibot, anong sabi nila? They were shouting with a loud voices. Ano ang sabi ng mga thousands upon thousands angels na ito? Worthy is the Lamb who was slain. And who is that? Jesus Christ. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Alam nyo mga kapatid, dito pa lang, sa 2 talata pa lang na nabigkas natin, worship is rightfully owned by God. Hallelujah. And alam nyo ba ito mga thousands upon thousands of angels na ito, and they were not just worshiping God, kasi tayo pag nag-worship tayo, yung iba sa atin, ganyan. Yung iba sa atin, ganyan. Di ba? Yung iba naman sa atin, ganyan. Pero ito mga thousands upon thousands of angels na ito, in a loud voice. Grabe. Sumisigaw sila. Bakit? Kulang eh.
Di ba? Kulang kasi yung simpleng pagsasalita ng papuri sa Diyos. Kulang yun. Di ba? They were in that very presence of God. Alam nyo, kaya nga may mga nag-i-speaking in tongues. Because human language, they are in that point wherein the human words are not sufficient to express their worship unto God. They need heavenly language to express their worship unto the living God, because everyone or anyone who meet the very presence of God, wala tayong magagawa kundi magpatira pa, magpuri, sumigaw, hallelujah. Sapagkat pag nakita natin ang presensya, naramdaman natin ang presensya ng Diyos, ang sabi ng Bible, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Kaya pala every time we sin before the Lord, grabe yung anguish ng spirit natin. Di ba? Bakit ka nagkakasala? Hindi yan karapat-dapat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal, kabanal-banal, ang banal at banal. Hallelujah. Amen? Sabi ng verse 13, Then I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth, and on the sea, and that is in them, saying to him who sits on the throne and to the Lamb, be praise and honor and glory and power forever and ever. Church, ang pinag-uusapan dito, hindi na lang tao. Ang sabi dito, every creatures in heaven, lahat ng nilalang sa langit at sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, maging sa impyerno, sa dagat, ibig sabihin nito, pati mga lahat ng creatures, ibig sabihin nito, lahat ng mga isda o ano pa mang lamang dagat. Anong sabi doon? Worthy to him who sits on the throne, the Lamb, to be praised, honor, glory, and power forever and ever. Hallelujah. In verse 14, the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshiped. Ganon magpuri sa ating Panginoon. Worship is an act of honoring God because of His great worthiness is to be honored. Bakit kailangan sambahin ng Diyos? Kasi karapat-dapat siyang sambahin. No question asked. Karapat-dapat ang Diyos sambahin. Period. Period. Alam niyo ba? Sa ating mga puso ay may tinatawag na vacuum, hole. Napag-aralan ko yan. Meron siyang hole, and in that hole, nothing can occupy or no one can occupy that hole in our hearts, only the presence of God. Kaya alam nyo, kahit saan tayo magpunta, makikita nyo ang tao nagpupuri, nagwo-worship. Yung iba lang ang wino-worship bato, yung iba araw, yung iba baka, yung iba, may nakita pa nga ako mata, hindi ko alam kung ano yung mata na yon. Meron silang mata, tapos yun yung sinasamba nila. Iba-iba, iba anito, iba nga bato lang sinasamba nila. Bakit? Kasi aminin man natin o hindi, kailangan mong sumamba. Kailangan nating sumamba. It will fill us. It will make us content. It will give us contentment. It will give us peace because that worship, that urgeness comes from the living God who created you and me.
Amen? Pag-usapan natin, what is worship? Ano nga ba ang worship? Ha? Ang sabi ng iba, ito yung pagkakantahan natin. Yeah, you're right. Actually, pag tinanong ko ang 10 o 20 o 100 tao, ano ang worship, iba-iba yan. Yung iba sumasamba sila, iba nagbibigay sila, iba-iba sila, di ba? But primarily, worship is celebration. Diba? Worship is celebration. Ito yung pagdiriwang. Worship is essentially the celebration of the acts of God, His provision, His covenant, and His redemption. Kaya tayo nagpupuri sa Panginoon. We have a celebration because it is a celebration of the victory of Jesus Christ on the cross over death, Satan, and sin. Hallelujah! Sabihin natin, hallelujah! Tayo ay nagpupuri because Jesus Christ won the battle over sin, over Satan, over death. Ay talagang makakapagpuri tayo niyan. Amen? Because you know that whatever situation it is now in my life, whether I am at the bottom rock of my life, whether I am at the saddest point in my life, whether I am at the worst time of my life, I know that my Lord Jesus Christ overcame death, overcame sin, overcame Satan, and because of that, I can worship Him, I can praise Him at all times. Palakpakan natin si Lord. Amen! It is a celebration. It is a celebration of the manifestation of God's power through the coming of the Holy Spirit. And every time there's the power of the Holy Spirit upon us, woo, amen, napakasarap magpuri sa Panginoon. Whew, amen. Worship is practicing the very presence of God in every experience. Church, in every experience, there must be celebration. There must be worship. Hallelujah. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, kailangang sumasamba. I remember, Bishop To, nung ando na kami sa hospital 2021, nung nando kami sa Chinese Gen, wala nang magawa yung mga doktor, wala, yung oxygen ni Bishop, naka-full, naka-maximum, pero hindi pa rin umaabot sa normal. Ang hirap, alam niyo yun, naka-maximum na yung oxygen, hindi pa rin nagno-normal yung kanyang, yung kanyang oxygen level. Kaya ang sabi ng doktor, kailangan nang i-intubate. Alam niyo, nung andong kami sa point, kasi hindi mo, alam mo kasi, pag andong ka, hindi mo kasi, pag may pumasok kasi doon, kadalasan hindi nakakalabas ng buhay. Sabi ko, Lord, teka, anong nangyayari? Ibig sabihin nun, wala nang magawa yung oxygen, wala nang magawa yung mga doktor, baka may magawa yung intubation. So, dadali na doon. Alam niyo, ang ginawa lang namin ni Bishop, sabi niya, mahal, let's worship. Grabe talaga, naalala ko noon, hindi siya makakanta, kasi hirap siyang uminga. Alam mo yun, yung ngunguya nga lang siya, nahirapan siya. Nung kakanta siya, sabi niya, ang kinakanta ko, Jesus, kay buti mo. Sabi ko, Jesus! Sabi niya, hindi niya mabigkas yung, Jesus. Kasi nga, hinihingal siya, nalulunod yung baga niya eh. Nandun kami sa nandun kami sa emergency room. Siyempre, sunod-sunod yung mga pasyente. Naalala ko na nag-worship ako, sabi ko, Lord, napakabuti niyo. Grabe talagang wala na akong pakialam kung sino yung katabi ko. Wala akong pakialam kung sino yung nakakapakinig sa amin. Sabi ni Bishop, worship God. Magpuri tayo sa Panginoon. Sabi niya ganon. Alam niyo, after our worship, grabe, biglang huminga. Paghinga ni Bishop, nakahinga. Sabi niya, mahal, sabi niya nakakahinga na ako.
Nakakahinga na siya nang hindi sumasabit yung, yung paghinga niya. Alam nyo, tuloy-tuloy na yon. Yung oxygen niya, nag-normal. Ang ginagawa ng nurse, binabawasan yung oxygen niya. Tapos maya-maya, sabi ng doktor, okay na, sabi niya ganun, kaya mo nang huminga na walang oxygen, sabi niya ganun. Nung tayo natatanggalin yung oxygen, nagkahapak pa kami ng kamay na ni Bishop, paghawak namin, biglang pagtanggal ng oxygen, bigla siyang nakahinga. Sabi ko, there is power in worship. Every time you touch the heart of God, every time you come into the very presence of God, miracles happened. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Kahit umiinom ka na lang, kahit kumakain ka na lang, do it all for the glory of God. Amen? So, worship, it is a celebration that every time we worship God, regardless of our situation, we can always find a reason to worship the Lord. Amen? Alam nyo, ang tao kasi, kadalasan, nakikita natin kung ano yung wala. Kadalasan, napapansin natin yung pangit. Kadalasan, napapansin natin yung hardships of life. Di ba? Ganun yun. Wala ako nito. Talagang nililista mo pa. Ibig sabihin, meditate mo pa. Di ba? Especially nowadays, ngayong mga social media, alam mo yun, naku, nakabili na ng kotse si Edwin. Nakabili na din daw yung pamilya ni MJ. Si Mary Lou, balita ko, meron na daw. Naku, si Ann, magkakaroon na din daw. Ayan na, di ba? Kung ano-ano nakikita natin, di ba? Church, why don't you list down everything that you have right now? And at the end of the list, worship God. Amen? Lista mo. Good health. Hallelujah. Check. Food on the table. Check. Roof at the top of my head. Check. Iba nga sa inyo, nagmi-milk tea pa kayo eh. Di ba? Hindi ka lang may tubig, may pagkain, may milk tea ka pa. Alam nyo dati, ang kape 3-in-1, 5 piso. Ngayon, 160 na. Napakamahal na. 140 na. Minsan may 200 plus pa ang mahal pala ng kape. Di ba? Pero kita mo, afford mo pa. Di ba? It is a celebration. You have to list down everything that God has blessed you. Amen? And then worship God. Amen? And in the midst of lackness, sa gitna ng kakulangan, abay mag-worship pa rin tayo sa ating Panginoon. Because it is a celebration and tayo ay hindi matatapos, tayo ay hindi mawawalan ng ipagpapasalamat at isi-celebrate. Amen? In the name of Jesus Christ. Alam nyo, minsan, umiiyak ka na lang, pero ang puso mo ay galak na galak. Amen? Andiyan niya nag-uumapaw na kagalakan sa puso mo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Umulan na. Glory to God. Sino dito yun nung umulan? Natuwa ka na. Di ba? Nabawasan na yung init. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Diyos. And then worship is an encounter. Di ba worship is a celebration? But you know what? Worship is both a revelation and response. Kung hindi magpapakita sa atin ang presensya ng Diyos, kung hindi i-initiate ni Lord yung presence niya, yung revelation niya sa atin, how can we worship God? It is God Himself who takes the initiative in revelation and humankind response in worship. Nagre-response tayo. Pero sino ang unang nagpapahayag sa atin? Ang Diyos.
Every time that there is a celebration, every time that there is an encounter with God, God's power is, going down, meeting us. Ang tanong, ano ang response mo? Pag andyan na ang presensya ng Diyos, ano ang response mo? Kapatid, ano? Uupo ka lang? Magsi-cellphone ka lang? O itataas mo ang kamay mo, magpupuri ka, magpapasalamat, you will kneel down, or even lay down. It's your response to God. Tingnan natin yung iba't ibang responses ng mga man of God na nasulat sa Bible. And iba lang, yung konti lang ang isi-share ko sa inyo kasi napakarami nito. Si Moses. How did Moses respond to his encounter with God? Ang sabi sa Exodus chapter 3 verses 4 to 6, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Anong sabi ni Lord? Do not come closer. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is a holy ground. Sino ang nag-initiate ng encounter? Si Lord. Si Lord, yung presence niya bumaba. Ano ang response ni Moses? Ang sabi niya sa verse 5, then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And at this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Alam niyo ang response ni Moses kay Lord? Tinago niya yung mukha niya. Nagkaroon siya ng tinatawag na holy. Isang banal na takot sa Diyos. Sino dito ang tuwing nararanasan ng presensya ng Diyos, nagkakaroon ka ng pagkatakot, yung holy, banal na takot? Yung bang natatakot ka, grabe, Lord, makasalanan ako, patawarin mo ako. Lord, ginawa ko to, hindi ka karapat-dapat sa inyo, hindi ka aya-aya sa inyong mata. Worship God. I'm sorry, Lord. Is that your response? Kasi alam nyo si Lord, in just one click of His hands, isang word lang ni Lord, we will all perish. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sabi doon, kailangan, si Moses, yun ang nag-response niya eh. Di ba? Nagkaroon siya ng banal na takot kasi sabi ni Lord, I am the God of Abraham. Di ba? Kilala niya yung, alam niya yung mga nangyari doon. Remove your sandals for you are standing on a holy ground. Hallelujah. Di ba? Kaya doon yung, grabe, Lord, ikaw yan. Kaya alam nyo, wala siyang nagawa, kundi nagpatalumpasay, kundi nagpakahiga sa presensya ng Diyos. Si John sa Revelation chapter 1 verses 17 to 18, anong sabi dito? When I saw him, ito, alam nyo si John is a man of God. Kilala niya ang Diyos. Marami siyang encounter kay Lord. Marami siyang experience kay Lord. Pero nung nakita niya at naranasan niya ang presensya ng Diyos, he fell at His feet as though dead. Alam niyo, naging response ni John, para na siyang, alam niyo, parang patay. Ibig sabihin nun, I surrender all. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Hawak ni Jesus ang keys of death and Hades. Kaya anong ginawa ni John? Nagpatira pa na lang siya. As if he was dead. Alam mo yon, wala. 100% I surrender all. Yan ang naging response ni John. Si Isaiah. Si Isaiah naman.
Sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 5, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on the throne, and the train of his robe filled the temple. Alam niyo mga kapatid, ganyan ang presensya ng Diyos. Pag dumating ang presence ni Lord, every corners of the room filled with His glory. Hallelujah! Ganyan pag dumating ang presensya ng Panginoon. Kaya nga ang mga demonyo, ang kanyang kampon ay nag-aalisan kasi hindi kinakaya ang presensya ng Diyos. Anong sabi ng verse 2? Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, and 2 they covered their feet. With their wings, with the 2 they were flying. Nakita ninyo? Ano itsura ng angels? Na-describe, iba-iba kasi ang itsura ng angels. Pero praise God kasi may naisulat na itsura ng angels. Mga seraphim ito. Ang sabi dito, ang itsura daw niya ay, di ba ang nakikita lang natin 2 wings? 1 right, 1 left. Ito, ang ano niya ay 6 wings. So nakikita niyo na paano itsura ng angels. With 2 wings covered his face, na ganun sila, di ba? And even the angels, it's their way of worshiping God. Diba? Cover their feet, and the 2, they were flying. Wow. Ang sabi doon, verse 3, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Hallelujah. Amen. Nakita niyo ba? Yung nakita ko? Nakita niyo ba yon? Na nung dumating ang presence ni Lord, the angels, the seraphim, they full-blown their wings, they covered, they revered, and they worship God. Hallelujah. Amen? Nakita to. At anong sabi sa verse 4? At the sound of their voices, the doorpost and threshold shook, the temple was filled with smoke. Pagdating, smoke, usok. Diba? Andun yung presence ni Lord. Ano ang response ni Isaiah? Woe to me. Sabi niya, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Alam niyo, nakita ni Isaiah ang kabanal-banalang Diyos at nakita niya ang sarili niya isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya alam niyo, hindi lang si Isaiah ang makasalanan. Ako rin. Tayo rin. That every time there's the presence of God, dapat ang nararamdaman natin, Lord, I am not worthy to worship you. Pero maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagpuri sa iyo. Kaya nga napakalaking question ng mga Kristiyano that every time there is a worship gathering, absent. That every time there's a calling, where there's a calling for a corporate prayer and worship, absent. Malaking question yun eh. Kasi dapat tayo, ang heart natin palagi, I want to worship God. Maybe there are times that you're cold-hearted. Maybe may pagkakataon na nanlalamig ka sa Panginoon. Pero come on, fan the flame. Paypayan mo, painitin mo yung sarili mo, idukdok mo sa presensya ng Diyos. Come on, open your Bible, meditate the Word, know God, and experience the presence of God like never before. Don't stay where you are, but rather elevate yourself, increase your faith to the next level. Kasi kahit tayong lahat dito, nag-iinit tayo sa Panginoon, may iinit pa yan. Sabi mo sa katabi mo, may iinit pa yan. Lahat tayo nagmamahal sa Panginoon, may imamahal pa yan. Amen? Amen? Lahat tayo nagsaserve kay Lord, may isa-serve pa yan. Amen?
Hallelujah. Amen. So worship is more than just a conversation. It is an encounter between God and man, and we have a new revelation each time we meet the presence of God about Him when we are in His presence. Alam nyo, tuwing makakasama natin ang presence ni Lord, continuous revelation. Church, continuous revelation. Tuloy-tuloy. Ha? Ay, dati ang alam mo lang ganito. Ha? Every time you have an encounter with God, ay mararanasan mo, grabe, ito pala to. Alam nyo, ngayon, tuwan-tuwa ako kay Lord. Kasi ang dami niyang nire-reveal sa akin patungkol sa Kanya. Hallelujah. Amen. Grabe, ma-amaze ka na lang. Ano yung mapapangiti? Ako nga minsan napapangiti na ako. Sabi ko, hallelujah, Lord. Yun pala yun. Diba? Ay, ganun pala yun. Praise the Lord. Ipinaalam sa atin ng Diyos. And lastly, worship is an offering. Ito ay sinabi na rin ni Bishop Anthony last week. Pero hindi kasi pwedeng hindi masama sa listahan. Okay? So worship is all about celebration. Worship is our encounter with God, and worship is an offering. The very purpose of worship is not primarily to receive blessings from the Lord, but to make an offering to God. Every time we come into this place of worship, ano yung nasa isip natin? Ay, para ma-bless ako? Ganun ba yun? Ay, para ma-encounter ko si Lord, para ako ay mapagpala, di ba? Para makapag-pandesal at kape, ayan. At mamaya daw may pa-lunch. Ang sarap ng ulam natin ngayon. Chicken kare-kare. Pwede pala yun. Grabe, di ba? But it's not about that. Worship is about offering unto God. Amen? Worship is our living sacrifice. Sabi ng Psalm 96 verse 8, ascribe to the Lord. Ang sabi dyan, glory to His name. Bring an offering and come into His courts. So every time we come into the presence of God, it is our worship time. It is our offering time. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 5, you also like living stone and being built into a spiritual house to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Listen, ano ang gusto ni Lord? Holy sacrifices, offering spiritual sacrifices that is acceptable to God. Ha? Worship is an offering of our total selves unto God. That is worship. Yung araw-araw mong pamumuhay na inihahandog mo ang sarili mo sa Diyos. That is worship. Sabi ng Romans 12:1, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. For this is your act of spiritual worship. Hallelujah. Ibig sabihin, ang araw-araw nating ginagawa, it is our act of our worship unto God. Ano ang inihahandog mo araw-araw sa Diyos? Ha? Anong inihahandog mo sa Diyos? Ha? Lord, ito Lord para sa'yo, mabubuting gawa. Lord, ito Lord, para sa'yo to Lord. Magpapakatino ako sa trabaho ko because I am serving God, not man. Lord, ako ito, nagluluto ako Lord, para sa'yo to Lord. Kasi mahal mo ang pamilya ko. Kayo ang nag-provide ng pagkain na ito. Salamat Lord. Di ba? Offering unto God. Yung iba nagme-make up ka. Yan. Lord, para sa'yo to. Kasi gusto ko pagharap ko sa inyo, maganda ako. Karapat dapat, I am at the best version of myself. Kaya huwag kang pupunta sa church na hindi ka naliligo, hindi ka nagtututbrush, ha? You have to come into the place of worship at the best of yourself, always.
Church outward gifts are results of inward dedication. Naalala nyo ito, yung pinreach ni Bishop last week sa Genesis chapter 22, verse 5. He said to his servants, "Stay here while the donkey and I and the boy will go over there. We will worship and then we will come back to you." Magwa-worship sila dito, di ba? At anong sabi dito? Stay here while I and the donkey and the boy will go over and worship. Outward gifts yun. Nagre-result ng kanyang inward dedication. Bakit kaya niyang i-offer yung kanyang only son, his loved Isaac? Because it is the outward, is the reflection of his inward dedication to God. Ano ang kaya mong i-offer? Yun yung galing sa'yo. Yun yung outward gifts ay result ng iyong inward dedication kay God. Pagdating sa usaping pera, ang tithes, no question, kay Lord yan eh. Pag hindi mo binigay ang tithes mo, ang sabi ng Bible, you are robbing God. Ha? Yun ang sabi ng Bible eh, pinagnanakawan natin ng Diyos. Kasi hindi sa'yo yan, sa Diyos yan, dalin mo daw yan sa templo, that there may be food in my house, declares the Lord. Ang pinag-uusapan dito, offering. Offering. Ano yung i-offer mo kay Lord? Ano yung higit pa sa tithes na iba ibibigay mo sa Panginoon? Dalhin mo daw yan. Ha? And you know what? Yung outward gifts, dedication lang yan, reflection lang yan ng inward dedication mo. Kasi pag ang buhay mo ay naibigay mo sa Diyos, wala ka nang hindi kayang hindi ibigay sa Diyos. Oras mo, talento mo, pera mo, kayamanan mo, kaya mo nang ibigay sa Kanya lahat yan. Bakit? Naisuko mo na lahat eh. Kami ni Bishop, magmula pa lang nung nag-commit siya, magpapastor ako, tinawag ako ng Panginoon. Ang sabi ni Bishop, hindi lang ako magpapastor. As for me and my house, we will serve the Lord. And from that time on, na nag-commit ang family namin to serve the Lord, we knew in our hearts that everything we have is from the Lord, through the Lord, and for the glory of the Lord. Alam mo, pag ganito ang attitude natin, wala ka nang aalalahanin pa. Wala ka nang sakit sa pagbibigay ng oras mo, sa pagbibigay ng pera mo, wala ka nang iiinda. Bakit? Kasi patay na yung sarili mong agenda, patay na yung sarili mong nais, ang nais mo na lang ay ang kalooban ng Diyos na matupad sa buhay mo. Can I hear an amen? I no longer live, but Christ lives in me. And the life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi ni Apostle Paul. Amen? Praise the Lord. Psalm 51:16-17. You do not delight in sacrifice, or I would bring it to you, or ulitin natin. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in the burnt offering. Listen, if your sacrifice will not break you or cost you nothing, it will not affect heaven at all. Alam mo yun, may 10,000 ka, pinagpala ka ng Diyos, nagbigay ka ng 100, it will not affect heaven. Anong sabi? You do not delight, hindi daw nalulugod ang Diyos sa mga sakripisyo na dinadala natin as burnt offering. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart before you. God will not despise. Ang gusto ni Lord yung broken, contrite heart. Bakit? Kasi pag broken ka na before the Lord, maibibigay mo ang lahat sa Panginoon. Ha? O usaping pera na naman. Yung tithes mo, masusurrender mo yan. Maibabalik mo yan sa Panginoon. Yung offering mo, magiging kalugod-lugod kay Lord yan. Maging yung honoring mo. Kung nagmi-mission ka pa, doon sa natira mong 90%, magiging kalugod-lugod ang Diyos. Hallelujah.
Pero wag kang mag-o-offer kay God that cost you nothing. Kasi ang sabi dito sa verse 16, He do not delight. Dati ganyan din ako. Alam mo yung pagpunta ko sa church, hindi ko alam kung bakit pagkapako pa lang, nakakapako kung ano 100, ano 1,000, ano ang 20. Tapos medyo gigilid yung kamay mo, ito yung 20. Di ba? Yung ganun. Pero sabihin mo sa katabi mo, wala dito niyan. Sige, sabihin mo, hindi tayo yon. Tayo, best ang ino-offer natin kay Lord. Kaya nga maaga tayo dito the best of our time. Amen? Praise the Lord. Dito ako magtatapos, mga kapatid. There are characteristics of a true worship that pleases the Lord. Number 1, a genuine worship must coincide with the nature of God. Dapat kakaisa ang ating pagsamba sa nature ni God. Ang sabi ng John chapter 4 verses 23 to 24, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. And for they are the kind of worshipers the Father seeks. Praise the Lord. And God is a spirit, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Since our God is a spirit, we must worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. There may be flower offerings here. There may be monetary offerings here. Di ba? Maaari tayong maraming maibibigay sa Panginoon. Yung mga nagsasayaw dyan, yung mga kumakanta, di ba? Yung mga nag-a-ushers, praise the Lord for your life. Yung mga nagluluto, yung mga nasa finance, praise the Lord for your life. Hallelujah. Pero ang sabi dito ni Lord, we must do it as an act of our spiritual worship unto God. Alam niyo, pag ginawa natin yon, walang burnout. Mapapagod sandali, pero i-restore ni Lord. Mawawalan. Siyempre, pag nag-offer ka, mawawalan ka, di ba? Pero ibabalik ni Lord. At ang sabi ni Lord, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Palakpakan natin si Lord. Kailangan malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. And lastly, a genuine worship must give glory to God. Kaya ang sabi ng Psalm 95, verses 1 to 7, Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving, extol Him with music and song. For the Lord is a great God, the great King above all gods, and in His hands are the depths of the earth, and the mountain peaks belongs to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. And last verse, for He is our God, and we are His people, the people of His pasture, the flock under His care. And today, if only you would hear His voice. At alam nyo ba ang gustong nating lahat na marinig na sinasabi ng Panginoon? I love your worship. I love your worship. I receive your worship. Hallelujah. Amen. God is delighted in the worship of His people. And lastly, salvation is the first step. Pakialis yung not. Salvation is the first step in developing a worship heart. Una sa lahat ay ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Pag tayo ay tunay na nakakilala sa Diyos, hallelujah, doon magsisimula na tayo ay magkaroon ng tunay na pagsamba. Sino dito ang tunay na nakakilala na sa Diyos? Sino dito ang tunay na tinanggap si Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Amen? Lahat tayo ay tumayo. At tayong lahat ay aawit sa Panginoon. You know what? One way of
worshiping God is through our singing. And ngayon, aawitan natin ito. At ang prayer ko is that we will all worship the Lord. Amen? Na ngayon, hindi lang tayo aawit, hindi lang tayo aawit, pero tayo ay sasamba sa Diyos. Amen? Ang sarap kayang sumamba sa Diyos. Amen? Amen! Ayan. So, aawitin natin itong lahat. Tayong lahat ay sasamba sa Diyos like never before. Woo! Sino dito yung gusto mo mag-worship ngayon like never before? Taas ang kamay. Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan si Lord. Thank you, God. Oh, receive our worship, Lord. Hallelujah. Come on, church. It's a time of genuine worship unto God. We worship you, Lord. We honor you, O God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah. Come on, church, let us once again sing this song from the bottom of our hearts. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Amen. Kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen. Kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Amen. Wala nang iba. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko.
Jesus ka saan. Come on, church. Saan ng oras nariyan pa sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Now that you have worshiped God in spirit and in truth, come on, lift your hands to God. Ano man ang naisin ng puso mo, ang sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door will be open unto you. For anyone who asks, receive. Who he seeks, finds. And who knocks, the door will be open unto you. Come on, church. Ask. Ask God kung ano yung kailangan mo sa puso mo, sa buhay mo, sa pamilya mo. Come on, ask God. Hallelujah. Once we have touched the heart of God, God can never say no. Hallelujah. Come on, church. Lift your praises unto God. Come on, church. Utter words. Sabihin mo sa Panginoon, anong kailangan mo sa Diyos? Hallelujah. 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 The Holy Spirit in this place. And I declare healing sa lahat ng may mga sakit at karamdaman. In the name of the most powerful name of Jesus Christ of Nazareth, I declare healing overflows. Hallelujah. Hallelujah. Healing overflows in the name of Jesus Christ. Sa lahat ng mga nangangailangang pinansyal, come on, lift your hands to God. Hallelujah. I declare an open heaven before you now in Jesus Christ's name. Hallelujah. God is the God who owns everything. Ang sabi ng Panginoon, the earth and all in it belongs to me. Hallelujah. And I declare an open heaven among your finances now, in Jesus Christ's name. Hallelujah. Gold, silver, and all the currencies of this world come forth to your church now, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. To all those who are hurting right now, come on, lift your hands to the Lord. Sa lahat ng mga hurting, sa lahat ng mga discouraged, sa lahat ng mga nanghihina, hallelujah. Holy Spirit, fill us. Strengthen your people now in the name of Jesus Christ. Let there be supernatural strength that overflow to your church in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 In the name of Jesus Christ, lahat na nagkasala at nais bumalik sa Panginoon, come on, go, come near into the presence of God. Hallelujah. Isang kasiguningan ng dyablo na nagsasabi hindi ka makakabalik sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, if we confess our sins before the Lord, He is faithful and just to forgive us and cleanse us and purify us from all unrighteousness. Hallelujah. Let there be forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the forgiveness. Oh, let there be restoration of relationship. Let there be restoration of relationship between you and God, among your families, among your church mates, among your loved ones right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 At Lord, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa inyo, O God. I declare salvation in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ right now to come upon your family in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salvation is in your home right now. Hallelujah. Hallelujah. The blood of Jesus Christ is coming into your home right now in Jesus Christ's name. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, oh God, for answering our prayers. Thank you, oh God, because we know and we believe, oh God, that in your presence will manifest, hallelujah, miracles, wonders for the glory of God. In Jesus Christ's name we pray. And every God's people say, Amen. Sabihin natin lahat, thank you, Lord. Woo! Thank you, Jesus.
Hallelujah! Praise the Lord!